Hindi ka man lang ba nakukonsensya na muntik nang magpatayan si Radi at UL dahil sa'yo? Sita kay Crizal ng kanyang inang si retired Judge Carmelita Arnolfo. Madalas na sabihin ng namayapa ni Crizal na ama noong nabubuhay pa ito na siya raw ang dahilan kung bakit maagang pumuti ang buhok ng kanyang ina. Ngayon ay ilang hibla na lang ang natitirang itim sa buhok nitong kahit minsan ay hindi nakaranas na makulayan. Nang tumuntong ito sa 70 taon noong nakaraang summer ay nagretiro na ito sa serbisyo. Dalawa lang silang magkapatid ng Kuya Marlon niya. Palibhasa, may edad na mag-asawa ang kanyang ina. Crizal, pinakikinggan mo bang sinasabi ko? Umasim ang mukha ng dalaga bago sa pagkakatitig sa gwapong picture ng men's kulong endorser na hawak niyang magazine. Ma, ang aga-aga naman ng sermon na yan. Para kasing wala ka man lang concern sa mga lalaking nagkakagusto sa'yo. Sana man lang hindi mo sila pinagsasabay na i-date. Ayan tuloy, nagkakasakitan na nga, pareho pa silang may kaso. Maraming nasirang gamit sa loob ng bar na mag-away si Radi at UL. Inihabla ng may-ari ng bar ang dalawa. Alarming scandal at damage to property. Hindi ni Crizal gustong magkasakitan ng mga ito. Gusto lang niyang ipaintindi sa mga ito na wala siyang gusto sa kahit sino sa mga ito. Pinakikisamahan lang niya ang mga ito kaya pumayag siya sa friendly date. Ayaw niya masabihan na may pinapaboran siya kaya pinagsabay niya ang pakikipag-date sa dalawa. Sinadya niyang sa isang bar sila mag-date kaysa sa sinihan tulad ng gusto ng mga ito. Mas malaya siyang makakakilos doon at hindi maaasiwa ang bodyguard niya si Prix. Hindi tulad sa sinihan na limitado ang espasyo. Ma, tama lang sa kanila yun. Pareho silang mayabang. Sa pagkatapos na nangyari, mahihiya ng mga yun na bumuntot-buntot sa akin. Isang paraan para i-dispatcha ni Crizal ang mga manliligaw na hindi pasado sa standards niya ay ang paggawa niya ng sitwasyon para palitawin ang mga kapintasan ng mga ito sa discreet na paraan. Nang sa ganoon ay may sapat na rason siya para basti din ang mga ito. Teenager pa lang siya nang paalalahanan siya ng mama niya na maging maingat sa pagbastad sa mga lalaking hindi niya gusto. Nature daw ng mga lalaki na kapag napapahiya ay nakakagawa ng palso kung hindi man nagiging bayolente. Kaya kahit may angkin siyang katarayan ay maingat siya sa pambabastad sa mga ito. Anak, kailan ka pa makakatagpo ng lalaking magugustuhan mo? Sobrang taas ba ng standards mo para wala ka man lang pumasa kahit isa sa mga manliligaw mo? Crizal, hindi ka na bumabata. Matanda na ako. Alam mo gusto ko nang bago man lang sana ako mamatay. Makita kong settled ka na tulad ng Kuya Marlon mo. Naitirik ng dalagang kanyang mga mata. Here we go again, ma. Ikaw na din nagsabi, hindi na ako bumabata. Kaya nga ako namimiling mabuti dahil ayoko magkamali. Baka kapag nangyari yun, sabihin niyo sa akin, nagpakatanda na nga ako't lahat, maling lalaki pa ang napili ko. Kapag ganun ang argumento niya ay tumitigil na ito sa pagsasalita. Alam niya na gusto rin itong mapunta siya sa isang mabuting lalaki. Tuloy nga po pala ang pagsali ko sa bidding. Naluloko ka na bang babae ka? 300,000 ang pinakamababang presyo ng sinasabi mong kabayo. At kung dadaan pa yun sa bidding, malamang na dumoble pang halaga nun. Pero ma, gusto ko talaga ang barb style yun na yun. Nandun na ako. Pero napaka-impractical ng gagawin mo. Hindi lang 5 doble ng kabayo mabibili mo sa halaga ng isang barb style yun na yun. Tumayo si Crizal at nilapitan to. Humilig siya sa balikat nito at niyapos siya sa isang braso nito. Ma, gusto ko talaga yung kabayo. Saka savings ko naman yung ipapambili ko doon. Payagan mo na akong bilhin yun, please. Paglalambing niya, umiling ito. Ano bang meron sa kabayong yun at ganyan na lang katindi ang pagka-obsess mo? Kasi nararamdaman ko na perfect match siya kay Feby. Aniya, na ang tinutukoy ay ang barb riding horse na regalo sa kanya ng papa niya noong pumasa siya sa board exam bilang isang veterinaryo. Gusto kong malaman kung anong kalalabasan ng pure breed barb horse. At ma, kapag naparami kong breed nila, pwede na ako mag-supply ng riding horses sa mga kakilala natin na interesado doon. Kung magsalita ka, parang napakarami nating kakilalang interesado sa kabayo. Ang Tito Vicente mo lang naman ang may interest doon. Nito na ang tinutukoy ay ang bunsong kapatid ng papa niya. Ma, ay optimistic na maraming magiging interesado sa mga kabayong ibibreed ko. Kaya payagan niyo na ako makipag-bid.
Saan ka magpaparami ng kabayo dito eh? Wala naman tayong kwadra. Crisel, baka nakakalimutan mo na nandito tayo sa pusod ng Quezon City. Yun nga lang space para sa kwadra ni Feby, pinagtalunan pa namin ng papa mo noon dahil para sana yun sa extension ng garden. Tapos balak mo pang bumili ng panibagong kabayo? Kung nasa probinsya sana tayo na may maluwang na espasyo, sumigi ka? Saan mo ilalagay ang kabayong yun kapag nabili mo na, aber? Ma, may solusyon na ako dyan. Basta pumayag na kayong bilhin ko yung kabayo, ako nang bahala sa lahat. Kinulit ni Crizal ito ng kinulit hanggang sa mapapayag niya ito. Pasakay na sana si Crizal sa kanyang Toyota Land Cruiser nang tawagin siya ng pamangkin niyang si Carl. Anak ito ng Kuya Marlon niya. 5 taong gulang pa lang ito. Patpatin ito dahil mas interesado itong magpakain ng hayop kaysa kumain. Nasa kabilang panig ng compound ang bahay ng mga ito. Ang pahabang hardin lang ang pagitan ng bahay nila at ng bahay ng mga ito. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang umiiyak ito. Tinignan niya ang oras sa kanyang wristwatch. Kapag hindi pa siya umaalis ngayon ay tsak nang mahuhuli na siya sa auction ng pinapangarap niyang Barb Stallion. Tita Crisel! Tawag ulit ito nang hindi siya kumilos. Napabuntong hininga siya at muling sinara ang pinto ng sasakyan. Narinig niyang malakas na tawa ng driver/bodyguard niya na si Prix. Pinukul niya ito ng matalim na tingin bago niya nilapitan ang pamangkin niya. Tumingkayad siya para magkapantay ang mga mukha nila. What's wrong, Carl? Justin is gonna die, sumisigok na tugon niya. Ang tinutukoy nito yung alaga nitong aso na crossbreed ng Siberian Husky at Chihuahua. Justin? Justin ang pangalan ng aso pero kahit anong pagtatama ang gawin nila kay Carl ay Justin pa rin ang tawag nito sa alaga. Gamutin mo po siya, tita, please. Ano bang nangyari sa kanya? Huminto ito sa pag-iyak. He's crying! Ayaw na niya maglakad! Hinawakan niyang kamay ni Crizal at tinila siya. Andun po siya sa backyard! Halika! Sumunod siya dito. Nakita niya ang aso na nakahiga sa harap ng doghouse. Mukha nga may sakit si Justin dahil umiingit at nagpakalaki ng tiyan niya. Bumaling siya sa pamangkin. Carl, may pupuntahan kasi si tita. Idadaan ko na lang si Justin sa friend ko na vet sa kabilang street, okay? Tigas sa pag-iling ito. Ayoko po! Baka hindi ko po na siya makita! Ikaw na lang pong gumamot sa kanya, please! Pinagsaliko pa nitong 2 kamay habang nakatingin sa kanya na tila maiiyak na naman. Look, Carl, magaling yung vet na friend ko. Mapapagaling din niya si Justin. Importante lang talaga ang lakad ko kaya hindi ko siya magagamot ngayon. Kinaragaan niya ang aso. Pumalaho ng iyak si Carl. Humawak pa ito sa laylayan ng cotton blouse niya. Natirik ni Crizal ang mga mata. Wala siyang nagawa kung hindi dalhin ng aso sa klinik niya. Saka palang tumigil sa pag-iyak ang pamangkin niya. Naisip tuloy niya na mas mabuti pa ang paslit, laging nananalo sa labanan. Luha lang naman ang bala. Ngingisi-ngisi si Prix nang balikan niya ito sa Land Cruiser. Napapayag mo nga si Ate Carmelita na makipagbid ka sa auction na gusto mong kabayo. Hindi ka naman nanalo sa ungot na pamangkin mo. Nangaasar na sabi nito. Distant relative nila ito. Mas matanda ito kaysa sa kanya sa dugo dahil pinsan nito ang mama niya kaya tiyuhin niya to. Pero hindi niya ito tinatawag na tito kung hindi Prix. Halos magkasing edad lang naman kasi sila. Kaasar nga eh, ngayon pa sumabay ang problema kay Justin. Na paano ba? Malaki ang tiyan at hindi makatayo, malamang na impatyo. Napabayaan na naman siguro si Carl ng yaya niya sa pagpapakain ng aso. So paano, goodbye na sa pangarap mong mabili yung kabayo? Hindi hahabol ako. Pero kung hindi man ako makaabot, alamin mo na lang kung sinong nanalo sa bidding. Kung saan siya nakatira, ang cellphone number niya, anything, basta lahat ng tungkol sa kanya. At pagkatapos, find out where the winning bidder live. Ako nang bahala pagkatapos. Umalis na ito pagkatapos ni Crizal na bilinan. Napapailing si Crizal habang sinusuri niya ang aso. Abnormal ang laki ng tiyan nito. Binalingan niya ang nakamasid na si Carl. Ilang beses mo bang pinakain kanina si Justin? Once lang po. Gaano karami? Basta binigay ko po sa kanya yung isang bag ng dog food. Inosenteng sagot nito. Isang bag? Nalaki ang mga mata na bulalas niya. Bakit mo ginawa yun? Ang liit pa kasi ni Justin. Ang tagal-tagal na niya sa amin. Naisip kong lalaki siya pag pinakain ko ng maraming dog food. Pero maliit lang si Justin kaya hindi niya kayang i-digest ang maraming pagkain.
Lagi kasing sinasabi ni Mami sa akin ang lit-lit ko raw kasi konti lang akong kumain. Kaya dinamihan ko yung food ni Justin para hindi siya kamagay sa akin. Natawa si Crizal sa kakaibang lohika ng pamangkin. Sa lagay pa lang iyon na yung hipag pa niya ang may kasalanan kaya naisip nitong bundatin ang alaga nito. Ginamot niya ang aso. Nang maging maayos na yun, ibinalik niya yun sa doghouse. Binigyan niya ng pahapyaw na lecture si Carl at ang yaya nito sa tamang pagpapakain ng aso, saka lang siya gumayak at umalis pagkatapos. Bodyguard ng mama niya ang sinama niya dahil hindi raw naman ito aalis ng bahay sa araw na yon. Inaanunsyo na ang nanalong bidder sa auction nang gusto niyang Barb Stallion dumating sila doon. Isang nilangalang Gideon Tierra ang nakakuha noon. Disappointed si Crizal. Bali wala palang pagmamadali niyang makarating agad doon. Pinauwi na niya ang bodyguard ng mama niya nang makita niya doon si Prix. Bigla siyang nakaramdam ng uhaw. Bumalik siya sa labas at lumapit sa isang stall na nagtitinda ng fresh pure buko juice na nasa bote. Pagkakuha sa juice ay tinungga kaagad niya yun. Ma'am, baka po may smaller bill kayo. Ng tinderang, hindi pa man niya napangangalahati ang iniinom. 500 pisong buo ang perang inabot niya dito. Pulos buo rin po kasi ang pera ng naunang bumili kaya naubos na pong panukli namin. Kinapa niyang kanyang bulsa. Wala siyang nakapangbarya. Pati coin purse niya ay naiwan niya sa pagmamadaling makarating sa auction. Tagli 500 at lilibuhin lang ang mga perang nasa wallet niya. Naku wala talaga akong barya. May 2 bumili kasunod niya, ngunit hindi sapat ang halagang binayad ng mga ito para masuklian ang pera niya. Pabili nga pong buko, sabi ng malagom na tinig mula sa likuran ng dalaga. Ngaling-ngaling lumingon siya, ang sexy ng boses. Kung pagbabasehan niya ang biglang transformation ng mga mata ng tindera mula sa pagiging passive tungo sa pagiging puppy-eyed, malamang nagwapo ang lalaking nasa likuran niya. Sir, wait lang po ha. Naubusan na po kasi kami ng panukli. Siya nga rin po naghihintay Turo sa kanya ng tendera. Sa puntong yun ay napatingin na si Crizal sa lalaki. Sa eksaktong sandali rin na napatingin ito sa kanya. Napakatangkad nito. Naka-cotton shirt lang ito't blue denims. May dark stubbles sa paligid ng baba nito at baningos. Ang buhok nito'y kumakapit na sa batok nito. Naalala niya rito ang commercial ng isang cigarette brand noong bata pa siya. Mukha itong cowboy kahit wala itong suot na sombrero at long sleeves. In fact, may malaking pagkakahawig ito sa kulong endorser ng magazine na binabasa niya kaninang umaga. 100 pesos lang ang pera ko sabi ng lalaki na bumaling ulit sa tendera. Kasi sir yung binayad kaninang 50 pesos sa akin. Sinukli ko na dun sa nagbayad ng 100. Apologetic na sagot ng tendera. Si ma'am nga po kanina pa naghihintay. Anang tendera tinuro ulit siya. Nagkatinginan ulit sila ng lalaki. Mas matagal kaysa kaninang tingin nito na parang noon lang siya nito talagang nakita. Okay, para sa aming 2 na lang yung binayad ko. Ibalik mo na sa kanya yung pera niya. Nagulat si Crizal sa sinabi nito. Grateful na nginitian niya ito. Thank you. Gumanti rin ito ng ngiti. Lumabas ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin nito na papasa para sa isang mouthwash commercial. You're welcome. May sasabihin pa sana sa Crizal pero naunahan siya ng paglapit ni Prix. Nakuha ko ng basic info niya, Crizal. Nito sabay abot na isang maliit na papel sa kanya. Sa sulok ng mga mata niya nakita niyang palayo na ang lalaki. May panghihinayang na binasa na lang niya ang inabot ng note ni Prix. Taga Cavite pala siya at isang rancher. Bumaling siya dito. Eto lang ang nakuha mong info? Tanong niya rito habang naglalakad papasok sa loob ng auction venue kaagapay ito. Walang complete address? Oo may kasama siyang isa pang lalaki. May edad kaysa sa kanya. Tauhan siguro niya. Hayaan mo't kakausapin ko. Baka may makuha pa tayong ibang info. Sino ba sa mga yan? Tanong niya rito. Sabay nguso sa grupo ng mga lalaking lumahok sa auction. Wala siya sa mga yan Ano? Di ba kaka-announce lang na pangalan niya na siya ang nanalong bidder? Hindi ko kasi kaagad nasundan Tinawagan na naman kasi ako ni Hikain. Hikain ang tawag nito sa babaeng nakilala nito sa housewarming party ni na Tito Vicente. Pero Zaida ang tunay na pangalan nun. Maganda naman daw ang babae. Hikain nga lang kaya tila nawala ng interes dito si Prix. Nasaksihan kasi nitong nang sumpungin ng hika ang Zaida na yon. Paano na yan? Baka pwede mo itanong sa organizer nitong auction.
Aniya dito. Lumingali nga ito. Ayun pala siya. Ginuso nito, sa bandang likuran niya ang lalaking tinutukoy nito. Nakatingin dito. Nang lingunin ni Rizal ang ninunguso nito, nagulat siya nang makitang ang tinutukoy nitong nanalo sa bidding ay ang lalaking nagbayad ng buko juice niya. Nakatingin ito sa kanya. Nginitian niya ito't kumaway siya. Humakbang siya papalapit dito. Go girl, sabi ni Prix. Kahit nakatalikod na siya dito ay alam niyang nakangisi ito. Guwapo talaga ang lalaki, lalo na ngayong nakangiti din ito habang papalapit siya. Ngayon ni Rizal napansin ang maumbok na kalamnan sa mga braso at dibdib nito tulad ng kulong endorser sa magazine. Natitiyak niya na matitigas din ang muscles sa abs nito kahit kinukubliyo ng damit na suot nito. Nang muling magtamang kanilang mga mata ay may naramdaman siyang kung anong pitlag sa dibdib niya. Nakalapit na siya at lahat ay hindi pa rin nito inaalis ang pagkakatingin sa kanya. She felt instantly attracted to him. Naramdaman niyang ganun din ito sa kanya. Lalo siyang napangiti. Gusto niyang lalaking ito. You must be Gideon Tierra. Nakangiting bunga niya dito na tuluyang makalapit. Ako nga, and you are? I'm Rizal Arnulfo. Pwede ba kita makausap sandali? Sure, what about? Ikaw ang nanalang bidder sa auction ng Barb Stallion, right? Nabawasan ng pagkakangiti nito. Right. Pinanatili niyang ngiti sa mga labi. Alam mo kasi Gideon, can I call you Gideon? Nakibit balikat to. I've set my eyes on a Barb pure breed for a long time. Wala nang akong mahanap. Ngayon lang dumating ang pagkakataon but something came up and I couldn't make it to the auction. Huminto muna si Rizal sa pagsasalita at tinignan ito ng mas malagkit kaysa kanina. She just hoped her discreet, flirtation work on him. How about selling the horse to me? Tumaas ng bahagyang sulok ng upper lip nito. Nadismaya siya dahil parang nang-uuyam na ang pagkakangiti nito ngayon sa kanya. I'm sorry Rizal, pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Mas malaki ang pagnanais ko sa barb horse na yon kaysa sa'yo. Nakadama si Rizal ng pagkainis sa sinabi nito, ngunit nang timpi siya. Pinanitili niya ang pagkakangiti. I'll give you double for it. Medyo nagulat siya nang tumawa ito ng mahina. Sumulya pa ito sa katabi nitong lalaki nakangiti din. Just as I thought, you're the ever spoiled dito rich girl. Alam mo kaysa bili mong Barb Stallion sa dobling halaga ay mag-import ka na lang sa ibang bansa. Oo nga't medyo matagal mag-asikaso ng papers but it will cost you a lot for less. So tumatanggi ka? Titriplihan kong presyo kung gano'n, aniya dito. Saka tahimik na nagdasal na wag siyang sakalin ng mama niya kapag pumayag si Gideon sa presyong inaalok niya. Pero sa halip na mapapayag na niya ito, tumawa ulit ito. I don't want you to end up penniless, Rizal. Totoong hindi ako interesadong ibenta ang kabayo dahil kailangan ko yung ngayon. At hindi ko sasamantalahin ang bukso ng kapritsyo mo. But I wish you the best. Magandang araw sa'yo. Yun lang ay tinalikuran na siya nito. Naiwan si Rizal na nakatulala. Sa buong buhay niya ay wala pang lalaking tumanggi sa lahat ng mga ginusto niya. Ngayon pa lang. Ngayon lang hindi gumana ang charm mo sa lalaki. Ngiising-ising sabi ni Prix kay Rizal. Mukhang matigas ang isang yun. Nakaya kang i-resist. Kumpiyansang humalakip-kip siya. I haven't lost hope yet though. Pasasaan ba't mapapasakin din ang kabayong yun? Ang ipinagpupuwis lang ng kalooban niya ay tinanggihan ng Gideon Tierra na yun ang pakiusap niya. He was the first one to ever do that to her. Ginamit na nga niyang charm niya at lahat pero nabigo pa rin siya. Aaminin niya masakit yun sa ego niya. Bahagyang sumeryosong tiyuhin niya. Mukhang nahalata nitong pagkainis niya. Bakit hindi mo nalang sundin ang sinabi niya? Mag-import ka lang sa mga bansang nagbibreed ng ganung mga kabayo. Nagbibiro ka ba? It will take weeks, even months to acquire one. Para namang hindi mo alam ang red tape sa customs. At ayoko magpunta sa mga bansang hindi English ang salita. Morocco at Algeria, mga bansang alam niyang maraming barb riding horse. O ano naman? Ang importante makabili ka ng kabayong gustong-gusto mo. Mahuhuli na nga ako sa timing. Inhit na ngayon si Feby. Eto lang tamang oras para makapag-breed ako ng isang pure breed barb. Humingi si Rizal dito ng masusulatang papel at ballpen. Nagsulat siya doon. Pagkaraan ipinilas niya ang pahinang sinulatan niya at inabot niya yon dito. Ibigay mo yan sa organizer ng auction at hintayin mo sagot niya. Binasa nito nakalagay doon at pagkatapos ay ngumisi ulit. Hindi ka talaga basta-basta susuko ano? Saka pa lang siya ngumiti. Sinabi mo,
Pagbalik nito saka lang niya natantong totoo nga palang laging may first time ang lahat ng bagay. Crizel, hindi raw nila pwedeng i-divulge ang address ng lahat ng mga kliyente nila. Yun daw ang policy nila dito. Todo pakiusap na nga ako pero hindi talaga nila sinabi. Napabuntong hininga siya. Oras na ba para sumuko siya? Hayaan mo na, Prix. I'll think of something. Ilang buwan pa lang mula nang pumasa si Crizel sa board exam para sa veterinary medicine. Nang mapaslang ang papa niya, naglalakad ito palabas ng opisina nito na may dalawang lalaking sakay ng isang motorsiklo na nagpuulan dito ng bala. Dead on the spot ang papa niya. Pagkatapos ng mahabang investigasyon ay isang anggulo lang ang nakitang dahilan ng mga pulis. Vendetta sa mama niya ang mga taong nahatulan nito. Mula noon ay kinuha na sila nito ng bodyguards ng Kuya Marlon niya, pati na rin ang sarili nito. Pinaturuan din ito silang magkapatid ng martial arts maging ng target shooting. Labag yun sa kalooban ni Crizel maging sa Kuya Marlon niya, kaya pinalis na lang kanya-kanyang bodyguards. Ngunit nang muntik ng masagasaan ng kuya niya na isang humahagibis na close van, ay nagpanik ng mama niya. Napilitan na rin silang sundin ang gusto nito. Wala nga lang makatagal na bodyguard sa kanya noong una. Isang katerbang pangungunsimi sa mga itong iniimbento niya. Lagi niyang pinapatunayan sa mga ito na mas kaya niyang pangalagaan at iligtas ang sarili kaysa sa magagawa ng mga ito para sa kanya. Hanggang sa pakiusapan ng mama niya, ang pinsan nitong si Prix na na-discharge sa serbisyo bilang sundalo ng Philippine Air Force. Nakipag-affair daw ito di umano sa isang babaeng asawa pala na isang maimpluwensyang military official. Pinagbantaan ito ng nasabing opisyal na ipapapatay ito kung magpapatuloy pa ito sa pakikipagrelasyon sa asawa nito. Nagulat na ng si Prix na isang araw ay kasuhan ito ng negligence sa oras ng duty nito sa serbisyo. Hindi man yung totoo ay tinanggap na lang ito ang parusa upang wag nang dumanas ng mas matinding retribution mula sa asawa ng naging karelasyon nito. Hindi tumigil ang opisyal na yon hanggat hindi ito natatanggal sa serbisyo. Pumayag si Prix sa pakiusap ng mama niya na maging bodyguard niya ito. Magtatatlong taon ito sa pagiging bodyguard niya dahil nagkakasundo sila. Malaya niya nagagawa mga gusto niya at hindi ito nagsusumbong sa mama niya. Tulad na lang noong nakaraang weekend, sinabi niya sa mama niya na uuwi siya sa bahay bakasyonan nila sa Pampanga. Totoo namang umuwi sila ni Prix sa Dao. Ang hindi lang alam ng mama niya ay motor racing sa Clark ang pakay niya kaya siya pumunta sa Pampanga. Pribado at hindi nagpapabalita sa media ang motor racing na yon. Pati ang motor na binili niya noong nakaraang taon ay hindi rin alam ng mama niya. Nakagarahe yun sa bahay ng kaibigan at kasama niya sa karerang si Dwayne. Negosyante to, pero hindi to hands-on sa mga negosyo nito. May mga nakatalaga itong manager sa bawat negosyo nito. Kaya tulad niya ay marami din itong libreng oras. Bukod sa motor racing ay photography ang isa pang kinahuhumalingan nito. Sa darating na Sabado ay may karera ulit sila ni Dwayne, pero malayo doon ang isip ni Crizel. Hindi pa rin kasi mawala sa isip niya ang kabayang hindi niya nakuha sa auction. Crizel, anak, samahan mo naman akong dalawin ng tita Rose mo. Noong nakarang linggo pa niya tayo inaasahan sa kanila. Baka magtampo na yun kapag hindi pa natin napuntahan sa Sabado eh. 2 linggo na siyang nakauwi dito sa Pilipinas. Napangiwi si Crizel sa sinabi ng mama niya. Bunsong kapatid nito ang tita Rose niya. Taon-taon ay nagbabalik bayan nito. Hindi lang para magbakasyon, kundi para personal na makita ang takbo ng mga negosyo nito sa Pilipinas. Meron itong slaughterhouse at ilang meat shop na nakakalat sa alabang at sukat. May mga mapagkakatiwala ang tao din itong nagpapatakbo ng mga negosyong yon. Kung hindi man ito maswerte sa love life, maulad naman ng mga negosyo at kabuhayan nito. Sa totoo lang, hindi niya gustong tita niyang yun. Sobrang prim and proper kasi ito. Yun marahil ang dahilan, kaya kahit matagal na ito nakatira sa Scotland, ay hindi man lang ito nagkaka-boyfriend gayong malapit nito maging senior citizen. Madalas siya nitong pintasan tuwing umuwi ito sa Pilipinas. Bakit daw hinayaan ng mama niya na maging boy siya at makahiligan ng martial arts? Hindi rin daw dapat veterinary medicine ang kurso kinuha niya. Palalaking kurso daw yun. Nang magdalaga siya at maging aware na sa opposite, sinabihan naman siya nitong may pagka-flirt daw siya. Noong nakarang uwi lang ito sinabi na kanya yon. Kaya ayaw na ni Crizel makipagkita sa tita Rose niya. Kahit minsan ay wala itong positibong sinabi tungkol sa kanya. Ma, sina Kuya Marlon na lang ang isama niyo kina tita Rose. Alam niyo namang allergic ako sa kapatid niyong yun. Crizel,
Saway ng mama niya sa kanya kasabay ng pagkunot ng noo nito. Kapatid ko pa rin si Rose, baka nakakalimutan mo. Ma, alam ko yon, kaya nga hindi nga na ako pupunta sa kanila. Baka kasi kapag nakarinig na naman ako ng negative comments mula sa kanya, hindi na ako makapagpigil at masagot ko na siya. Ano ka ba? Wala lang naman sa Tita Rose mo yun. Bulaklak lang ang bibig niya pumuna ng mga tao. Pero nakakasakit siya, ma. Nasaktan ako sa mga sinasabi niya. Mabuti sana kung totoo, tatanggapin ko na lang ng tahimik. Kaso hinusgahan niya ako nang wala naman siyang sapat na basihan. Hayaan mo na yun. Kalimutan mo na lang. Baliwala lang naman yung sa kanya eh. Ngayon na nga lang niya naaalala. Napatawad na ni Rizal ang tita niya. Pero ayaw na niya ulit makarinig ulit ng negatibong komento mula dito. Mabuti na lang at hindi na siya kinulit ng mama niya na sumama sa pagdalaw sa Tita Rose niya. At parang hindi na siya magawang pilitin ng mama niya kapag nagbagong isip nito. Biyernes pa lang ng gabi ay bumiyahe na sila ni Prix patungong Dao. Wala pang alas 7 kinabukasan ay nasa racetrack na sila ni Prix. Dinaanan na nila ang motor niya kina Dwayne bago sila nagtungo doon. Nagsimula na ang karera. Kabisado na niya ang race circuit kaya kahit wala siyang ensayo ay kampante si Rizal sa pakikipagkarera. Sa simula ng laban ay pumapangatlo siya. Nang itodo niyang patakbo, unti-unti siyang nakalapit sa pumapangalawa. Pero hindi niya ito maungusa ng gusto. Nangangalahati na sila ng tinatakbo ng biglang umese. Ang takbo ng pangalawa, mabuti na lang at nagawa niyang iiwas sa linya nito ang motor niya. Patapos ng laban at malapit na sila sa finish line nang biglang tumagilid ang motor na pumapangalawa. Hindi na nabawi ng driver. Dumula sa kalsadang motor at tumilapon ang sakay nun. Instinct na lang ang gumana sa kanya kaya nagawa niyang iiwas doon ang motor niya at nakatawid pa ng finish line. Dinaluhan kagad ng mga tao ang kareristang na disgrasya. Siya naman ay hindi makaalis sa kinaroroonan niya. Okay ka lang ba, Rizal? Ani ni Prix. Hindi niya namalayang nakalapit na ito sa kanya. Okay lang ako. Hinawakan itong braso niya. Nagpaakay na lang siya dito. Mabuti na lang at hindi ito nag-usisa sa pananahimik niya. Hanggang sa dalhin siya ni Prix sa isang snack house ay natitigilan pa rin siya. Parang noon lang niya natanto na ganun lang kadaling manakaw ng kamatayan ng buhay ng isang tao kapag nagkaroon ng disgrasya sa isang karera. Bago sila umuwi ni Prix, inalam muna ni Rizal ang lagay ng kasama niyang karirista na kasalukuyang nasa ospital. Nanlumo siya sa nalaman. Bali ang ilang tadyang nito, na-dislocate ang joint nito sa balikat at may fracture din ito ang paa at binti nito bukod sa mga sugat at gasgas na tinamo. Right there and then, pinangako niya sa sariling hindi na siya makikipagkarera pa. Noon niya na-realize kung gaano kabilis pwedeng mawala ang buhay ng isang tao kapag hindi yun iningatan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadama si Rizal ng takot para sa buhay niya. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.